Ito ha, mahilig ba kayo sa candy, jelly ace, at gummy bear? Ha, baka magbagong isip nyo kapag napanood nyo po ito. Muli, kami po ay nagbibigay ng babala dahil sensitibo po ang mga video. Pero minarapat namin na ito'y ipakita para sa proteksyon po ng bawat isa, lalo na po sa mga bata. Madilim, malagkit, at napakarumi. Imburnal? Hindi. Ang nanlilimahid na eksenang ito sa isang pabrika pala ng candy sa Tinajeros, Malabon. Ano pong pangalan na inyo pong candy factory? Frutiland Food Corporation po, Sir Rafi. Anong klaseng candy pong mga ginagawa dyan? Jelly gum po. Mukhang binigyan nata ko ng anak ko niyan, ha? Jelly gum. Mga gummy bear? Opo. Nako po! Aray! Doktor! Kung ready mo na yung check-up ko dyan mamaya. Dok. Okay. May pumupunta naman daw sa pabrika para mag-inspeksyon. Pero mukhang biglang umatras ang inspektor. Pag may dumarating po, sinasara po nila po sa production po. Ako baka naman, sabi inspektor, huwag ka na pumasok. Ayan na. Oh. Pati sa mga manggagawa, nakasusulasok din ang pamamalakad. Ang pasahod, pakyawan man o arawan, wala pa sa minimum ng Metro Manila na 537 pesos kada araw. Wala rin binibigay na payslip. Wala rin silang natatanggap na 13-month pay o kahit anong benepisyo. At maging mga laker na para sana matyak na hindi mahalo mga gamit nila sa gamit ng pabrika, wala. Walang awa po kasi yung bus namin, sir. Kaya kung minsan, pinagmumulan pa raw ito ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Kasi marami pong nawawalan ng pera po. Oh. Gusto lang po namin po na mabayaran po kami ng tama po. Ilang beses na rin nilang sinubukan na makipag-ugnayan sa may-ari ng kumpanya na si Danny Yang. Pero hirap daw itong umintindi ng Ingles. Makailang ulit din namin siyang tinawagan. Ngunit pinagpapasapasahan niya kami. Kaya dumiretso na tayo sa City Administrator ng Malabon. Nalaking gulat din ang malaman na ang isa sa mga paborito niyang candy, nuknukan pala ng violation. Nako, pati ho yata ako nakakain na yan. Sige po, papapasyalan po natin. Gusto ko po, sir, today, mag-inspeksyon kayo at mapasara muna yan. Binigyan din natin sila ng estratehiya. Sakaling muling tumanggi ang Fruitland Food Corporation na pagbuksan sila ng pinto. Gamitin niyo po yung fire department. Aha. Kasi yung fire department, anytime, pwede pumasok sa isang building for fire safety issue. Pakakasama po sila dyan ang health natin para doon sa sanidad at yung business permit. Ngayon, hindi natin ipapa-assist rin natin ang mga manggagawa sa Public Employment Service Office o PESO ng kanilang City Hall para sa wakas ay makuha na nila ang nararapat sa kanila. Dahil kapag hindi nila binigay yun, hindi natin sila pabubuksan. They will be closed forever. That I guarantee you. Makaraan ng ilang oras pagkatapos may ereng reklamo sa Idol in Action, nakatanggap tayo ng update mula sa tanggapan ni Attorney Voltaire de la Cruz, City Admin ng Malabon, nang inspeksyonin daw nila ang factory ng Frutiland Food Corporation. Nakita nila ito ng 3 violations. Ura-uradang ipinasara nila ito